Sinubukan ng isang skeleton na lapitan ang commander, ngunit sinabihan niya ito na huminto o magpapasabog siya ng bomba. Ang bombang ito ay tinatawag na Abyss Concentrate, at binili niya ito sa mga gumagala na peddlers. Naging masaya si Songwoo at hiniling sa kanya na gamitin ang Abyss Concentrate sa kanya, dahil ito ang parehong skill na ginamit ng Orc Shaman, laban sa kanya sa paaralan. Ang Skeleton Tiger ay binasag ang bintana at kinuha ang kamay ng commander. Sinabi sa kanya ni Songwoo na ipadala ang kanyang pagbati sa Vampire Lord sa impyerno, at ang Skeleton Tiger ay pinugutan ng ulo ang commander sa isang pag-atake. Nakatanggap si Songwoo ng 6,000 na ginto para sa pagpatay sa isang level 3 player. Sa tingin niya, ang commander ay isang kalunos-lunos na talunan dahil nasa level 3 pa siya. Kaunting ginto na lang ang natitira sa commander dahil ginugol niya ang lahat ng kanilang mga ginto para bumili ng iba. Pinuksan ng Skeleton Tiger ang isang locker, at maraming item sa loob na binili ng commander mula sa peddlers. Ang paglalarawan sa item na Warbeast Vials, ay nagsasabi na ang mga ito ay orihinal na nilikha ng isang hindi kilalang manlalaro, sa pamamagitan ng pag-api sa isang tao na naging isang Warbeast. Ang pag-inject ng vial na ito sa mga kalamnan ay gagawing Warbeast ang player sa loob ng 20 minuto. Samantala, sa labas, si Jisoo Yoon ay nagpapagaling sa pamamagitan ng bagong healing skill ni Hanho. Ginamit nila ang kasanayan ni Hanho sa halip na mga potion dahil ipinamigay nila ang mga ito sa mga sugatang sundalo, at kailangang pataasin ni Hanho ang kanyang skill level sa pagpapagaling. Medyo nasaktan si Hanho dahil kahit ang mga skeleton ni Songwoo ay minamaliit siya. Ngunit lumapit si Righty sa kanya at tinapik siya, na nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Lumabas si Songwoo at nagtanong tungkol sa mga pinsala ni Jisoo. Sinabi niya na ayos lang siya at inatake niya ang Were-Tiger dahil naisip niyang kapantay lang ito ng class niya, ang Were-Tiger. Sinabi ni Songwoo sa kanya na ayos lang dahil marami pang halimaw na madali niyang mapapatay gamit ang kanyang kakayahan lamang. Si Songwoo ay natutuwa dahil natuto si Hanho ng isang healing skill, dahil sa lalong madaling panahon kailangan nilang harapin ang undead army ng Lich King, at ang priest class ay ang perpektong counter para sa undead class. Balang araw ay matatalo ni Hanho si Songwoo kung gagamitin niya ng maayos ang class niya. Nagtanong si Hanho tungkol sa bagong astig na kapa ni Songwoo. Sinabi ni Songwoo na natanggap niya ito mula sa chest box na nakuha niya pagkatapos patayin ang boss troll. Isa itong legendary rank cult na tinatawag na Shadow King's Robe. Pinabawasan nito ang pinsala ng 10% at pinapayagan ang nagsusuot na manatiling nakatago sa mga anino hanggang sa atakehin niya ang isang kaaway o may gumamit ng kasanayan sa pagtuklas upang mahuli siya. Si Hanho ay napanghinaan ng loob dahil hindi pa siya nakatanggap ng anumang legendary rank item. Ipinaalam ni Sergeant Kim kay Songwoo na nagpa siya ang ilang mga sundalo na umalis upang hanapin ang kanilang mga pamilya, habang ang iba sa kanila ay pupunta sa bayan ni Songwoo. Mayroon ding ilan na tumanggi na makipagtulungan sa huli, at sila ay magsisikap para sa kanilang sarili ngayon. Sinabihan sila ni Songwoo na maaring bumalik sila sa bayan. Kailangang panatilihin ni Songwoo ang pag-grind sa kanyang level dahil 3 araw na lang ang natitira bago matapos ang Season 1. Pagbalik sa bayan, ang lahat ay abala sa pag-grind ng kanilang mga level at pag-invade sa mga dungeon. Samantala, nag-level up si Songwoo sa level 12 matapos talunin ang isang kampo ng orcs, ngunit mabagal ang pag-level up niya dito dahil nakakaharap lamang siya ng mas mahihinang halimaw. Pinili ni Songwoo ang isang strength card bilang kanyang level up na option, at ang kanyang strength ay tumaas ng 3 points, at ngayon ang kanyang total strength ay 13 points. Ngunit hindi pa rin ito sapat, kailangan niyang mag-level hanggang level 15 sa lalong madaling panahon at makuha ang Grim Reaper's Scythe. Ang isang bagong abiso ay nag-pop up, na nagpapaalam sa mga manlalaro na ang Season 1 ng pangunahing kwento ay natapos na. Ang Double Gold Event Bonus ay invalid na din ngayon, at ang paghihigpit sa paglalakbay sa pagitan ng iba't ibang lugar ay inalis na. Ang isang pangunahing gabay sa pagsisimula ng kwento ay nag-pop up, binabati ang mga player para sa pag-survive hanggang sa Season 2. Ang sistema ay higit pang nagsasabi sa kanila na malapit na nilang malaman ang layunin ng larong ito, at ngayon ang mga nakaligtas ay kailangang mabuild ang kanilang strength upang harapin ang bagong mundong ito. 3 babala pa ang nag-pop up na nagsasabi sa kanila na ang kaganapang ito ay tatagal ng 20 araw.
Ang mga raid boss monster ay lilito sa buong mundo, na nagbibigay ng mga pangunahing reward, at ang mga raid boss na ito ay maaari ding umatake sa mga safety zone. Ang huling babala ay nagsasabi na ang mga palatandaan ng mga kampo ng mga anghel o demon ay naka-schedule para sa pag-update sa ibang pagkakataon. Ang mga manlalaro ay maaaring magsimulang maghanap ng mga bakas ng parehong species, na nakakalat sa buong mundo. Napagtanto ni Songwoo na mayroong dalawang mahalagang bagay sa bagong update na ito. Una ay ang mga raid boss, at pangalawa ay ang mga demonyo o anghel, ngunit wala siyang impormasyon tungkol sa kanila. Ipinaalam ni Hanho kay Songwoo ang tungkol sa isang bagay na mahalaga sa mobile app. Lumalabas na inilathala nila ang ranking para sa Korean server. Si Songwoo ay nasa 3 pwesto sa buong Korean server. Namangha si Songwoo sa lalaking nasa unang posisyon dahil walang tigil siyang pumapatay ng mga halimaw, ngunit ito'y nasa level 12 pa rin. Sa tingin niya, baka hardcore gamer ang lalaking nasa rank 1. May napagtanto si Jisoo na kakaiba sa mga manlalaro sa ika-4 at ika-5 pwesto. Base sa kanilang ID names, pareho silang kabilang sa iisang grupo, pero kasama pa rin sila sa top 5. Sinabihan ni Hanho si Songwoo na tingnan ang online forum. Gusto pala siyang makilala ng acting prosecutor ng Yeongdongpo at nag-public post siya tungkol dito. Gusto niyang humingi ng opisyal na pagpupulong kay Songwoo. Siya ang may pinakamalaking survival community sa Korea na may 500 manlalaro na nagtatrabaho sa ilalim ng awtoridad niya. Ang kanilang layunin ay malampasan ang krisis na ito at ihayag ang katotohanan sa likod ng larong ito. Maraming magagandang bagay ang narinig ng prosecutor tungkol kay Songwoo at gusto niyang sumali siya sa kanyang guild. Personal na darating ang prosecutor kung papayag si Songwoo na makipagkita sa kanya. Sigurado si Songwoo na iba ang gusto ng prosecutor guy na ito sa kanya, na hindi niya ipinapakita sa iba. Ngayon ay may isa pang dapat ipag-alala si Songwoo. Samantala, sa kabilang panig, ang prosecutor at ang kanyang mga miyembro ng guild ay nakikipaglaban sa ilang mga halimaw. Ipinaalam sa kanya ng isa sa kanyang mga manlalaro na inalis na ang mga paghihigpit sa paglalakbay, at ito ang perpektong pagkakataon upang palawakin ang kanilang teritoryo. Pinigilan siya ng isang babaeng hunter dahil may mga raid boss, demonyo, at anghel sa labas, at kailangan muna nila ng impormasyon tungkol sa kanila. Sinabi sa kanila ng prosecutor na ang kanilang misyon ay pumatay ng mga halimaw at iligtas ang mga tao. Kailangan nilang pigilan ang pagkawasak ng kanilang sibilisasyon. Ang mga manlalaro ay nagiging motivated pagkatapos marinig ito. Sinusubukan ng babaeng manlalaro na i-track ang number 1 player upang ma-recruit siya, ngunit walang bakas sa kanya kahit saan. Kaya naman ginawa niya ang post na iyon para i-recruit si Songwoo, na nasa 3 pwesto. Kailangan nila ng mga kagalang-galang na manlalaro tulad ni Songwoo upang madagdagan ang kanilang lakas dahil ang mundong ito ay puno ng mga makasarili at tiwaling tao. Walang tigil na pinupuri ng mga nakaligtas si Songwoo sa mga online forum, at naging masikat siya kaysa sa prosecutor. Kailangang matugunan siya ng prosecutor sa lalong madaling panahon at tiyaking hindi siya banta sa kanilang kinabukasan. Ipinaalam ng babaeng manlalaro sa prosecutor na sumagot si Songwoo sa kanilang post, at handa siyang makipagkita sa prosecutor. Sinabihan ng prosecutor ang kanyang mga manlalaro na maghanda sa paglalakbay sa Hwasong Fortress at Suwon. Kinaumagahan, si Songwoo ay nagsabi sa kanyang mga kasama na kailangan niyang makipagkita kay prosecutor para magbahagi ng ilang mahahalagang impormasyon, at gusto niyang malaman ang mga tip para mabilis na mag-level up, or else papatayin sila ng Lich King sa hinaharap. Dumating doon ang grupo ng biker ni Taesong, at ipinaalam niya kay Songwoo na inatake sila ng ilang kakaibang tao na sinama ang kaibigan niyang si Yongshek. Naghahanap sila ng tinatawag na Golden Deer, ngunit nang malaman nilang walang alam ang grupo ni Taesong tungkol sa Golden Deer, sinimulan silang atakihin. Iniisip ni Jisoo yun na sila ay isang grupo lamang ng mga outlaw mula sa ibang lugar. Ngunit sa madaling panahon malalaman nila ang tungkol sa kanilang bayan sa sandaling may imbestigahan nila si Yongshek. Sinabi ni Songwoo kay Taesong na gabayan sila papunta sa mga bandido. Samantala, binubugbog ng mga bandido ang bata ni Taesong, ngunit hindi ito nagbibigay ng anumang impormasyon sa kanila. Alam niyang tatapusin din siya ng mga ito kung sasabihin niya sa kanila ang impormasyon tungkol sa kanilang bayan.
Papatayin siya ng isang manlalaro, ngunit ang partido ni Songwoo ay dumating doon sa tamang oras. Ang mga bandido ay nagtanong sa kanila ng parehong tanong tungkol sa Golden Deer, at sinabi ni Songwoo sa kanila na wala silang ideya tungkol sa kung ano ito. Hindi pa sila nakarinig ng anumang bagay na may kaugnayan sa Golden Deer. Ang bandido ay isang pervert, kaya hiniling niya na ibigay si Jisoo sa kanila. Napapikit si Jisoo, at gusto niya itong patayin. Nagmamadaling lumapit sa kanya ang bandido. Gumamit siya ng kasanayan gamit ang kanyang sandata, ngunit naiwasan ito ni Jisoo. Patuloy niyang hinahampas ang kanyang sandata kay Jisoo, ngunit madali itong naiiwasan ang lahat ng kanyang pag-atake. Sa wakas, napagpasyahan ni Jisoo na ito ay sapat na, at pinutol niya ang isa sa mga braso ng bandido. Ang kanyang kasamahan ay naghagis ng bowl ang apoy kay Jisoo, ngunit madali niya itong napigilan. Sinugod sila ni Jisoo gamit ang kanyang espada, at sinunog silang buhay gamit ang kanyang skill. Maraming bandido ang napako sa mga dagger ni Hanho. Kinuha ng isa sa mga bandido si Yongshik bilang hostage, at pinagbantaan silang umatras. Lumitaw si Songwoo mula sa kanyang likuran, at tinapos siya gamit ang kanyang punyal. Nakatakas ang ilang bandido sakay ng kanilang mga motor. Tinanong ni Taesong si Yongshik kung nalaman niya ang anumang bagay tungkol sa Golden Deer mula sa mga bandido, at sumagot siya na nagbibigay ito sa mga manlalaro ng ilang epic items. Maya-maya, nakita ni Jisoo ang isang Golden Deer malapit sa kanila. Lumilitaw ang isang hidden quest, at ngayon ay kailangan nilang mahuli ang Golden Deer upang makuha ang isa sa mga tiket sa isang hidden stage. Si Songwoo ay ginamit ang kanyang diskarte sa ibaba mismo ng Golden Deer, at ang kanyang mga zombie ay lumitaw mula rito. Ang Golden Deer ay na-manage na makatakas mula sa kanila. Ipinadala ni Songwoo ang kanyang mga werewolf skeleton upang habulin ang Golden Deer. Hinabol nila ang Golden Deer sa isang eskinita, ngunit tila may nakaharang sa kanilang dinadaanan na isang werewolf. Natakot ang werewolf matapos makita ang party ni Songwoo, at nagsimula itong tumakbo palayo sa kanila. Ang Golden Deer ay madaling na-corner ni Songwoo kasama ng mga werewolf skeleton. Nakatanggap si Songwoo ng isang part ng ticket patungo sa hidden stage, ngunit nag-aalala si Songwoo tungkol sa isang bagay dahil ang lahat ng werewolves ay likas na umaatake sa kanilang biktima habang ang isang iyon ay gumagamit ng kanyang utak at ito'y tumakas. Nag-aalala siya tungkol dito, ngunit kailangan nilang bumalik sa bayan para sa kanilang pagpupulong. Samantala, pagbalik sa bayan, masaya ang lahat dahil makikita nila ang prosecutor na medyo sikat sa online forum. Medyo humanga si Songwoo dahil nakarating ang prosecutor hanggang dito gamit ang helicopter nang hindi nag-aalala tungkol sa mga dragon.